Good morning guys! It's Saturday and ito na itsura ng table tennis. Yan na lang titira yung mga noodles dahil nagsisimula na kaming magligpit. Actually, kanina pa kami nagliligpit. Tulong-tulong kaming lahat. Ang dami kasing aayusin. And ito na yung treasure box nila ng chicheria. And ayan itsura ng dining table. Ang dami kong tinatanggal sa pantry. Nagre-reconfigure ako dahil kailangan ko may siksik lahat ng food doon. So yung mga non-food, tinatanggal ko muna. Ito na itsura dito sa Center Island. Ayan na lang natitira. Grabe, salamat sa tulong ng mga kids kasi nauubos na namin siya. And si Kyle, ito, nobo pa nga to. Sinisira na niya yung mga box para ma-fold na niya and mabigay namin sa mga nagpapasura. And ito yung itsura ng dining dito. Grabe, no? Natanggal ko yung laman ng mga pang-baking. Pagkasama-samahin ko lang siya sa isang box. Sa isang plastic na box. Ito siguro, dyan muna sila pansamantala kasi hindi ko naman sila masyadong ginagamit sa ngayon. Ito na ako sa pantry guys ngayon. Ito na yung naligpit kong area sa ilalim. Ang ganda na, no? Ang dami ko nang naipasok dyan. Pati sa mga basket. Grabe, punuan na yung mga basket, yung mga laman niya. Ito sa ngayon pa lang yung mga naliligpit ko, naayos ko, napupuno ko na siya. Ayan nga yung sa baking supplies, yung mga na-open na bin sa harap. Iba na yung laman niya. Kung ano yung nakatatak na pangalan, hindi na yon. Parang ayan, chocolate kisses, pero cream nakalagay. Tapos ito may bechamel, mga cookies namin. Ito ko lahat nilagay lasagna. Hindi ko na muna babaguhin yung mga labels niyan. Kasi sa ngayon lang naman ganito kadami yung stocks nito. And at least nakikita naman kung ano yung laman. So, makikita ko pa rin. Hindi ko makakalimutan na nandyan yung mga yan. And ito naman, maayos tong itsura na to. Maayos yung harap na yan ng mga jars. Kaso, nagsimula akong ayusin yung mga canned goods. Re-reconfigure ko siya kung ano yung mas tama. Ito tinanggal ko yung mga containers ko para sa ref. Iiba ko muna ng pwesto sa ngayon yun para may pwesto tong mga canned goods. May pwesto ko pa yun nandun sa Center Island. So, ayan guys, hindi ko na kayo sinama sa pag-refill nito kasi madugo siya. Nahihirapan ako. Actually, nakailang ulit-ulit ako ng pagpapalit-palit na kung saan ko sila ipopwesto. Nalagay ko sa isang container, ililipat ko na naman. Gusto ko talagang mahanapan siya ng mas maayos, yung magiging functional. Hindi yung basta ma-shoot ko lang din. Sabi ko sa inyo, sisiksik ko na lang basta-basta, pero hindi ko kayang ganun talaga. Gusto ko na maayos siya. Kasi food din naman to. Gusto ko nang kita rin kung anong stocks namin para iwas din na masisira or makakalimutan na. Ayan guys, tuloy muna kami sa pag-aayos dito. Say hi anak. Ayan, tuloy muna kami. And nagsisimula na nga akong ano pa rin, no, ipon ulit. So ayan talaga, tuloy na kami muna sa pag-aayos. Kami na lang naiwan dito kasi yung girls naman nagpapagpag ng sinampay. Nagsalang kasi ako ng laundry. May natira pa akong isang salang na laundry. Actually, dalawa pa pala. And tinatapos ko rin ngayon. So, yun itsura dito guys. And babalikan ko kayo pagtapos na to. Tapos na kaming mag-ayos ng pantry guys. And handa na ba kayo makita yung pantry? Siksik, liglig at umaapaw na siya ngayon. Nakakatuwa yung tsura niya sobra. Ngayon ko lang siya nakita ng gantong punong-puno talaga sobra. Pati yung mga lalagyan ko ng baking supplies guys, tinanggal ko na yung iba. Kinompress ko na yung laman niya sa iisang box na lang para malagyan ko rin siya ng iba pang mga groceries para doon ako makapag-stock nitong mga groceries ko. Kaya naman iba-iba yung labels ng mga pang-baking kasi hindi na pang-baking ang laman nila. And wala na naman talaga siya masyadong laman ngayon dahil di na ako nagbe-bake, di na ako nagtuturo ng class. Kaya naman yan ang ginamit ko. And grabe, punong-puno siya. And nakakatuwa talaga siyang tingnan. Ito siguro yung pinakapuno na yung pantry talaga. Talagang super dami ng stock ngayon. And even itong mga ilalim, pinagsiksikan ko na rin yung mga laman pa. Lagyan ko pa rin siya ng mga groceries. Pero in a nice way, syempre, yung makikita ko at maalala ko. Sobrang nakakatuwang tignan yung pantry na gusto ko na lang siyang iwan nakabukas. Sabi nga ni Habi, ba't nakabukas yung pinto? Gusto mong tignan habang dumadaan ka? Sabi ko, oo. Gusto ko makita yung accomplishment ko na nakapagpuno ako nito na napakalaking discount yung nakuha ko na ang lit lang ng ginastos ko. And as always, itong gitnang to yung pinaka-favorite ko talaga. Itong area to, kaya naman ginitna ko siya dahil ito nga yung pinaka-favorite ko na part. So ito mostly yung mga snacks ng mga bata dito nakalagay. Sa dami nga ng groceries na nakuha ko sa Shopee, kailangan ko pa magdagdag ng mga storage boxes dito sa gilid.
Tsaka itong mga ratan basket ko, talagang punong-puno yung mga laman niya. Talagang super siksik ako ng mga laman niya para lang magkasya lahat ng mga pinamili ko. Ayan, kung masisilip ninyo, talagang 'di ba, full to the brim. And nakaka-happy talaga siya, nakaka-happy na masayang problema 'to nung ginagawa ko. Nung nililigpit namin siya, napakasayang problema na wala ka na mapaglagyan ng mga stocks ng food or yung mga stock ng groceries. Yung kailangan kong mag-reconfigure pa ulit nitong pantry para lang mapagkasya ko ulit lahat ng mga laman dito. And okay naman, naging effective naman and mas naging maayos pa nga ang itsura niya ngayon. So ayan guys, magki-quick tour na tayo para magkaroon naman kayo ng konting idea o overview kung paano ko inorganize tong pantry namin. Since hindi ko naman napakita sa inyo yung process ng pag-restock or pag-refill, tutur ko na lang kayo. Yun na lang gagawin natin, mag-tour na lang tayo. Umpisa natin dito sa taas guys. Dati, itong mga taas na to, yung mga beans na yan na na-open sa harap na transparent na beans, puro baking supplies ang laman niya. And sa ngayon, ang beans na baking supplies na lang ang laman ay itong tatlo. Ayan, yung tatlong huli na lang. Tama pa rin yung labels na nakalagay dyan, pero syempre may mga kinompress-print ako na ibang mga laman na pinagsama-sama ko na lang. Basta alam ko na yan, puro baking supplies ang laman yan. So itong dulong to, ang laman niya, cornstarch, baking powder, baking soda, tsaka yeast, yan pa rin yung tamang laman niya. Ito naman, white sugar, pero actually lahat ng klase ng sugar, dito ko na lang nilagay. Nandito na rin yung brown sugar, nandito yung powdered sugar. And here naman, dito ko naman nilagay yung all-purpose flour. And ang maganda sa bin na to, ayan, open nyo lang sa harap and then makukuha nyo na kung anong gusto nyong kunin. And hahatak din yan kasi meron siyang roller yung ilalim niya. And pwede nyo rin naman buhatin pag gusto nyong kunin at ilagay sa counter ng kitchen nyo. So, katabi naman niyang flour is yung confectionery sugar. Pero hindi na nga siya confectionery sugar. Dito ko naman nilagay yung mga cup noodles. Ayan, ang ganda yung tingnan dyan. Wala na din ako mapwestuhan, kaya dyan ko siya nilagay. At least, hindi ganun katanaw ng mga bata, pero nakikita namin kung anong laman nito at hindi namin siya makakalimutan. And next beans naman natin, ayan ang mga labels nila. Hindi na ako nag-bother pa na magpalit ng labels kasi alam ko naman na hindi ito laging ganito. Na ganito kadami yung stocks namin. Talaga nag-ipon lang ako dahil dito sa Shopee Live at talagang ang mura. And now, kailangan ko ng storage kaya kailangan kong gawa ng paraan. So, itong mga labels, hahayaan ko muna siya ng ganyan or until such time na kailangan ko talaga siyang baguhin din, babaguhin ko. Pero sa ngayon, okay na okay naman sa amin. Nakikita naman namin yung laman nito. So, itong ang dalawang beans na to, ang laman niya, puro oatmeal cookies. Ang dami kasi ng oatmeal cookies namin, nasa 24 na packs yun. So, ayan, dalawa yung nilagyan ko na box. And sa baba, meron pang mga nakabukas na, yung mga easy to grab na ng mga bata for snacking. And yung katabi naman niya, puro mga seaweed ang nilagay ko dito. Pero syempre nakalagay Oreo Graham and Mallows. Ito kasi yung mga typical na mga baking supplies ko dati. And hindi ko na pinalitan. Pero sa ngayon, gaya nga ng sabi ko, kailangan kong ayusin yung pantry, reconfigure. Pero ayoko muna mag-bother na palitan yung mga labels ito sa ngayon. So lahat ng seaweed nagkasya dito. Pero meron pa rin akong binuksan na isang pack. At nilagay ko sa ibang container for yung mga easy to grab. So ito normally yung mga nasa taas, mga box stocks to. Ito yung mga overflow. Sa baba, may mga stocks pa kami na nakatabi. So from sa gitna, dito naman tayo sa left side ng pantry. So may dalawa ulit tayong small na bin. And ang laman naman niya, cream. Lahat ng all-purpose cream. And yung kabila naman, lahat ng bechamel sauce. Nakakatuwa silang tingnan. Kasi super organized yung itsura niya dito. And ang ganda niyang tingnan doon sa bin na ginamit ko. And last but not the least, ito sa ating mga beans, ito naman. Yung mga lasagna noodles. Ang gandang tingnan, di ba? Ang happy-happy ng heart ko. Pag ganito ka-organize, ang saya-saya ko talaga. Di ba ang ganda? Patong-patong sila ng maayos dito. Ang ganda-ganda talaga nilang tignan. And sara na natin. So, yan tatlo yung magkakahilera. So, yung lasagna noodles, itong bechamel sauce, and itong cream. Kung mapapansin nyo, itong area na to, ito yung mga pang gawa ko ng mga pasta.
Siya yung mga ingredients na ginagamit ko for pasta. So, meron pa rin talaga siyang classification. Hindi lang basta-basta mailagay dyan. Related sila sa isa't isa, kaya magkakasama sila. Naka-group pa rin talaga sila. Same with this one, itong nasa gitna, parang puro snack naman itong magkakatabi. Ito nga mula sa seaweed, sa cookies at saka hanggang dun sa noodles. And then yung pinakadulo nga, nandun pa rin yung aking mga pang-baking supplies. Pinag-isipan ko pa rin talaga siya guys kung paano ko siya i-arrange. Yung tama, yung classification, tama yung pag-group ko. Gusto ko, it makes sense bakit sila nandyan sa pwesto na yan. Nilipat-lipat ko pa yun ng pwesto, ilang beses na lagay, balik. Kasi iniisip ko talaga saan yung tamang pwesto nila. Dito naman na tayo sa gitnang area, yung favorite na area ko. Unahin natin to. Mas pinakababa muna tayo. Sa pinakababa, dito ko nilagay lahat ng stocks ng aming mga milk. Actually, tagte-10 pa to. Itong green one na Selecta, 10 yan, meron pang dalawa sa likod. And then ito rin, 10 yan, may dalawa pa sa likod. And nakapatong sila dito sa mga baskets ng dinnerwares namin. So, nakaangat siya guys. Di siya directly nakapatong sa floor. Kaya, okay pa rin yung mga products. Hindi yan madudumihan, hindi yan makaakitan ng kung ano. Tsaka wala namang ipis or langgam dito sa bahay po namin. And yung katabi niya, yung mga all-purpose dressing. And meron pang nag-overflow dun sa kabilang side kasi sobrang dami nila guys. Kaya hindi na nagkasya. Pero hindi ko muna kinadali sa kabila pang dulo kasi dito muna tayo dapat sa gitna. So yun lang yung laman ng pinakababa. And mula dyan, paakyat naman. Ito naman nagkisimula na yung mga snacks ng mga bata. Meron tayong croissant, dalawang flavor yan. Yung chocolate at saka yung apricot. Sunod naman yan, yung mga cookies. Nasa mga bins sila nakalagay dahil para pag may kukunin ka, ayan, hatakin mo lang siya. Para pwede mo makuha na sa likod ng walang kahirap-hirap. Sa harap nakalagay nga yung butter cookies and sa likod naman yung mga chocolate chip cookies ng mga bata. And nakita nyo naman, toreng-tore na sila kasi medyo marami tayong nakuhang stocks. Hindi naman, 3 lang naman yan. And yung katabi naman nila is itong mga oats. Oat cookies naman to, yung mga small size, yung mini version niya. So, yung chocolate and honey nuts. Pinagsama ko sa iisang bin lang yung dalawang flavor. And hindi pa lahat yan guys. Meron pa nakatabi doon sa mga basket, sa rattan basket na mga box stocks naman, mga overflow pa. Itong oats, itong mga mini version ng oat cookies. Mula dito sa baba, ayan, pakita ko lang ulit sa inyo. Ang gandang tingnan, natutuwa talaga ako. Nakita tayo dito. Bili na po kayo sa aking mini 7-Eleven. Ang cute-cute tignan, diba? Ito talaga feeling ko, pag tuwing tinitignan ko, para akong may mini 7-Eleven dito. Na parang dapat may dala kang basket, tapos mamimili ka ng gusto mo, tapos magpupunta ka na sa cashier at magbabayad ka na. Pwede pong umutang basta siguraduhin nyo lang na magbabayad kayo. Ito sa pinakadulo, sa may kaliwang side, ito ko nilagay yung mga right and light. So, yung orange at saka lemon and lime. Para may mga stock pa ako niyan sa baba din. Nakatago pa. And then, dito naman, yung choco pie. Tapos, meron tayong jolly pa rin na biscuit sa likod. Magkahati sila. And yung mga katabi, puro cookies. So, may dewberry na blueberry cheesecake, may choco mucho, at saka may dewberry na blueberries. So, 3 klase. So, yan lang nilabas ko dito ng mga cookies ng mga bata. Yan yung mga pinakagusto nila aside from Oreo. And then, yung next one, meron naman tayong oatmeal. Yung oatmeal, 3 flavors to. Merong banana and honey. May chocolate dito. And may nag-iisang regular dun sa pinakalikod. Free lang namin nakuha yung regular. Or si daddy ba nag-uwi ng regular na yun? Kaya hanggang ngayon nandyan pa rin siya. And last but not the least, itong mga oatmeal cookies. Oh, ang gandang tignan, di ba? Nakalinya sila ng sobra dyan. Nakakamada ng maayos, guys. Meron tayong honey nuts, may chocolate chips, may apple and cinnamon, and then may raisin. 4 na flavor kasi itong nasa isang pack. And yan lahat ng nilabas ko para pag kailangan ng mga bata, yun na sila kukuha dun sa ibabaw, tapos bubuksan yung pack every now and then. Naglabas na ako dito ng easy to grab for them para pag kukuha sila ng snack, mamagkuha sila para pambaon nila sa school. Nandito lang lahat sa baba pag may kailangan sila, pagpapasok na sila, ang bilis ng kumuha, pag nagugutom sila, kapag nag-aaral sila, ayan, ang bilis ng kumuha ng snack. And nakakatuwa sa mga bata, kahit harapan mo ng ganito to,
Hindi yun basta kuha ng kuha. Kakain lang yun pa nagugutom talaga. Hindi sila yung tipong pang nakita ng ganito ay parang mga walang kabusugan at kuha ng kuha. Hindi ganun yung mga anak ko. Sanay na sila na may ganito sa bahay at alam nila para sa kanila naman lahat to. Kaya hindi sila magmamadaling ubusin to lahat, guys. Kaya kahit ganito karami yung stocks namin, hindi ako natakot na sa papagasto ko dahil uubusin lang ng mga bata. Hindi sila ganun. Next naman is tong area to na puro mga jars naman. Yung mga jars is from SM Department Store. Pero matagal ko na ito nabili, guys. Noong 2020 pa sa pagkakaalala ko. Pero itong dalawa na may bamboo lid na to, ito from Shopee yan. Bago ko lang nabili yan. Dito naman, mga snacks pa rin ng mga bata. Mga cookies pa rin. May Oreo, may Choco Mucho, may dalawang klase ng cereal, may Nissin Wafer, may cheesecake, tsaka may Oreo ulit. Yung Oreo, dalawang kasing flavor. Itong nasa kabilang dulo, chocolate. Yung nasa kabila naman, vanilla. And sa likod nila, puro mga pasta, mga noodles. So, meron dyang fusilli, may penne, may egg noodles, may pangpansit, may pang macaroni, and may sotanghon. So, yan ang mga laman sa likod. Madali lang naman kunin yan pag kailangan ko, and even yung mga bata, malaki na sila, kaya na nilang kunin yan pag kailangan ko silang utusan. Nakalimutan ko palang banggitin na yung mga beans ko pala is from SNR. Nabili ko yan ng set, 6-piece set yata siya, fridge caddy set ang tawag. Pero sa set na yun, kasama doon yung nilagyan ko ng egg na nasa fridge. Dito naman tayo sa right side ng pantry kung saan nakalagay yung mga canned goods ko. Tapos mga overflow pa ng mga snacks ng mga bata. And yung mga sauce and oil, mga cooking premixes, ito yung area naman nila. So ito guys, nakita nyo naman na nag-uumapaw ang ating canned goods ngayon. Pero nakita nyo, no, andito pa rin yung corn tuna. Kung nanood kayo nung pinaka-last na grocery haul ko pa last month, ayan pa rin yung number niya, hindi siya nabawasan. And actually, mula masyadong nabawas sa mga canned goods. Nadagdagan lang sila. And sa side na to, puro mga luncheon meat. Ito yung Korean luncheon meat na favorite namin. At the same time, affordable to kasi sa spam. And sinama ko rin dito yung mga century tuna, yung Spanish style sardines. Mabilis naman siyang makita dyan. Matatandaan namin. At least, di siya natatago. Makikita mo na may stock ka pa rin yan. And dito naman sa pinakaharap naman dito sa gitna, andyan yung stock namin ng mga pork and beans. And ayan na, name it, yung mga canned goods, mga whole kernel corn, and kung ano-ano pa. And makikita mo naman lahat kung ano yung mga nandito dahil ginamitan ko siya ng ricer. Para hindi natatakpan kung ano yung mga nasa likod and hindi mo makakalimutan and iwas sira din yan. Dito naman, this side, dito na yung mga tuna natin and mga corned beef naman. So, itong chunky, nabawasan na ng isa. Nagamit ko din sa sandwich ni Kyle. Andito yung stock natin ng mga Highlands. And sa likod, meron pa ako ng mga stock ng mga ground pork and more tuna. Yung Gold Seas naman na brand. Hindi ako nakapag-stock ng Delimundo now. And okay lang naman kasi Highlands yung in-stock ko. Sabi kasi nila mas oily daw yung Delimundo pero masarap ang Delimundo. And yung Highlands okay din naman. Hindi ko na mapakita sa inyo yung acrylic ladder na ginamit ko dito kasi iaangat ko pa to sobra. Pero napakita ko na yun before. Dati ginagamit ko yun sa dessert buffet class ko nung nagtuturo pa ako. Pero since di na ako nagtuturo, ginamit ko siya dito sa pantry. Parang di naman siya masayang. Tatry ko mapakita nga. Ayan, pag inangat nyo, ayun nakikita nyo ba? Yun, yung acrylic na yun na patungan niya na ladder na parang bleacher. Yan ang ginagamit ko para ma-display ko ng maayos tong mga canned goods ko. Sigurado ako na nakita ko silang lahat and walang natatago sa likod at nakakalimutan na lang at ma-expired. And of course guys, first in, first out. So yung mga bagong binibili ko, nilalagay ko sila sa likod or depende. Tinitignan ko expiration date. Basta kung sino yung pinakamalaya yung expiration, siya yung mapupunta sa likod. And kung sino yung mga malapit na, siya dapat yung nasa harapan. Sa baba naman ng mga canned goods, mga basket na. And ipakita ko sa inyo yung mga laman nila. Itong dalawang basket na to, overflow pa to or mga stocks pa ng snacks ng mga bata. Ito mga cookies na hindi pa bukas. Ito chichirya yan. Ito yung mga oats pa. And sa ilalim niyan, meron pa dyang bread pan din. Hindi ko na siya nalagyan ng label. And okay lang naman kasi alam namin na ito, mga kids snacks din ang laman niya. And katabi naman yan, dito naman yung mga milk and cream dapat ang laman niya. Pero sa ngayon, ang laman nito, puro milk lang, evap at saka condensed, plus yung stock pa namin ng caramel syrup.
So, ayan yung itsura guys, itong mga basket na to. So, from third level, ito namang fourth level pababa. Ang laman naman ng mga basket na to is mga sauce and oil. So, yung first basket ng laman niya puro oil. Vegetable oil, olive oil, at saka sesame oil yung laman niyan sa ngayon. And this one naman, puro mga sauce. Lahat ng mga ginagamit ko na pangluto, kung ano-ano man yun, dyan ko lahat nilalagay. And yung last one, mga cooking premixes, mga cubes, at mga kung anong ingredients na ginagamit ko na panluto. Pero hindi pa lahat yan. May nakahiwalay pa akong area na napapakita ko sa inyo mamaya din. So, yan lahat ng laman ng basket na to. And sa baba naman ng mga baskets na yan, ito naman. So, yung mga storage boxes na off-white, mga dinnerwares yung laman niya. And sa ibabaw nun, doon ko pinatong itong mga stocks ko pa ng all-purpose dressing kasi katabi siya nitong isa na nasa gitnang part. Tapos, yung kasunod naman niya, mga right and light yan, itong mga nakabox. Tagkasampu yung laman yan. And yung pinakadulo, yung beta-carotene. Kasi may overflow pa kung hindi na magkasya sa basket na nilagyan ko, kaya dito ko na lang siya nilagay. Since nakabox naman yung drinks, and nakakahon pa siya, hindi naman siya maalalagyan ng amoy nung beta-carotene. Tsaka magkalayo naman siya guys. Ayan, may pagitan naman sila. Kung iniisip nyo na magkatabi yung pagkain at saka yung hair treatment. And ito namang gilid na to, yung pinakataas. Ang laman niyan, yung mga gamit kong pang-bento at saka mga pang-packaging sa baking. And then yung second basket, mga box stocks pa rin yan or mga overflow pa rin ng mga snacks ng mga bata or yung mga chips na ginagamit namin. Like yung potato chips na ginagamit ko for baked tuna sushi. Yung mga ramen, dyan ko rin siya in-stock. Noong una tinanggal ko yung laman nito kasi kailangan ko pa ng pwesto. Pero napagkasya ko naman kaya binalik ko na lang yung mga laman niya. Ito yung mga containers na ginagamit ko sa freezer plus yung mga extra pa naming utensils. Yung mga ginagamit namin pag may bisita kami or pag nauubusan na kami ng utensils na sa dishwasher pa, ayan, ginagamit din namin. Next one naman, ayan, yung sinasabi ko, itong area na to, puro mga spices, cooking premixes, dito ko siya nilalagay. And sa taas naman niya, mga stocks namin ng cheese. Tapos yung katabi niya, may mga tea din dyan. And sa baba naman niya guys, dito ko na lang nilagay yung Coke Zero. Kasi wala na ako mapwestuhan. And then sa ilalim, yung mga paper towels pa na sobra pa din. Na hindi na nagkasya dun sa lalagyan nila. Ito namang basket ko ng onion and potato. Wala na silang laman ngayon dahil nagamit ko na. And by weekend, kailangan kong mamalengke ulit. And nagamit ko tong pang meal prep. Kaya naman ubos na yung laman. 3 onion na lang ang natira. Mula sa kanan, tawid na tayo papunta naman sa kaliwang side ng pantry. Napakita ko na sa inyo yung laman ng taas guys. Yung lasagna, bechamel, at saka yung ating mga cream. Yung sumunod na level naman, ito naman ang laman niya. Meron tayo ditong acrylic na container. Ang laman niya mga seaweed. Ayan, parang drawer type siya. I got this from House to Home Project. Pati itong mga turntable ko from House to Home Project yan. Gustong gusto ko to kasi para pag may hinahanap ka, ayan, iikutin mo lang siya. And hindi matatago at ang daling makita nung mga laman ng mga turntable na to, yung mga Lazy Susan na to. Yung katabi naman nila, yung stock ko ng mga pancake. So, total of 14 yan. Ayan, no. Meron pa sa likod, pero may isa nang bukas. Nagluto na kasi ako ng isang pack lang na pancake. So, yung next level naman, ito naman yung puro mga rattan baskets na ulit. So, 6 na rattan baskets. Simulan ko muna dito. This one naman, puro mga noodles and soup ang laman nitong 2 basket na to. So, this one, ito yung puro gin ramen lang ang laman niya. Sa ngayon, ito talagang favorite namin na imported na noodles. Kaya puro yan ang ini-stock ko. And katabi naman niya, mga local na noodles dapat to. So, ito ko nilagay yung Knorr at saka yung pancit canton. Pero meron pa tong ibang kasamang mga imported na noodles. May mga kalgukso pa yata dyan. Kalgukso ba tawag doon? So, may mga ganun pang noodles na nasama din dyan na hindi pa namin nakakain. And then, yung last one naman, yung last basket is yung breakfast food. So, ang laman nito, mga champurado. And kung makita nyo, may chocolate. Dahil para sa champurado yon. At yung iba pang naming noodles, nandun din. May curly spaghetti pa dito, tsaka may chicken noodles. So, champurado at tsaka arroz caldo ang laman yan. Dati dito nakalagay din yung pancake. Kaso, ang dami nga ng pancake ngayon.
Kaya nandyan siya sa taas. Iniba ko siya ng pwesto dahil hindi siya magkakasya lahat sa basket na to. Pakita ko ulit sa inyo ang laman nitong mga basket na to sa level na to ng ating pantry. Ito namang sunod na mga basket. Pasta, pasta sauce, tsaka bihon and vermicelli yung laman. Pakita ko rin sa inyo ang mga laman naman nila. Nakaayos din talaga yan guys, hindi lang basta nakasalpak-salpak yan. Sobrang pinag-isipan ko at inayos ko ulit tong mga to dahil ayokong may matabunan, matakpan at makakalimutan na lang tapos masisira. Gusto ko nakita ko lahat yung laman ng pantry. So itong first basket nga ang laman nito mga sotanghon, pansit, pangpalabok at saka yung egg noodles sa pang-ramen. Tapos yung next basket naman puro mga sauce to. May pangpalabok, may pang spaghetti, merong pang Alfredo, itong ragu. Tapos ito yung mga pesto sauce natin na naka-jar. And yung next one naman, dapat pang pasta noodles to. Pero wala na akong papaglalagyan nung spaghetti sauce ko, kaya nilagay ko na rin dito. Plus yung spaghetti noodles na ang nilagay ko rito na stock. Dahil yung lasagna nga, nilagay ko dito sa ibabaw. Kaya di ba naintindihan nyo na guys, it makes sense bakit ito nakalagay to sa area na to. Kasi yung mga noodles ko, tsaka yung mga sauce, dito rin nakalagay sa baba naman niya. Kaya dapat, dyan pa rin siya sa area na yan. Para pag may kukunin ka, isang area pa rin pupuntahan mo, hindi ka maliligaw dito sa pantry. And itong pinakababa naman guys, ito yung laundry needs ko. So, nandito yung mga sunrocks, yung bleach, yung Downy, yung mga Favcon yan. At saka, nilagay ko na rin yung toilet cleaner kasama niya. Dahil hindi na magkasya dito sa toiletries, dahil puro beta-carotene na ang laman. Ito yung sinasabi ko sa inyo. 12 na beta-carotene yan, plus nilagay ko pa doon sa kabilang side ng iba pang beta-carotene. And sa pinakasulok naman na yun, doon nakalagay yung paper towels, tapos sa pinakalikod nun, doon ko naman siningit yung soap base ko, yung panggawa ko ng mga soap, pag gumagawa ako ng papaya soap. At isama-sama sila dito at alam kong nandoon sila. Madaling i-orientin yung mga kasama sa bahay para pag kailangan mo at gusto mo ipakuha sa kanila, alam nila saan sila pupunta. Alam nila kung anong basket ang pupuntahan nila. And ito namang mga to, inad ko siya guys kasi wala na nga akong paglalagyan. Papakita ko yung laman sa inyo. So yung isang storage box, ang laman niya puro bigas. So lahat ng bigas niya ko nilagay. And may isa pang box sa ilalim naman niya, ang laman nun mga baking tools ko. And tinago ko na muna doon dahil hindi ko naman sila masyadong nagagamit. And ito namang rattan na basket na nakita nyo kanina, ang laman niyan ay treasure. Yes guys, ang treasure ng mga bata at ni Daddy. So, ito yung UTI treasure nila. So, dyan nakalagay lahat ng mga magic flakes nila, yung mga berry nuts. Dyan ko lahat tinago yung VCAT roller coaster. So, yung mga chichirya, in short. Diyan ko tinago yon. Actually, hindi ako pala nagtago. Pinalagay ko kay Shobe lahat yan. And ang ganda ng pagkakagawa niya, di ba? Manang-mana kay mommy. Good job siya dyan. Gandang-ganda ako sa gawa niya dito. Ayan guys, yung laman sa area na to. So, bigas at saka yung kanilang treasure box. Ayan na guys, ang ating pantry. Siksik, liglig, umaapaw. Nakakatuwa na punong-puno na siya. And sana itong mga stocks na to, magtagal to na next year na ako mag-grocery ulit. Kung kailangan ko man mag-grocery, yung mga few things na lang na mga kailangan namin na wala na lang dito. Pero sa ngayon, sobrang nakakatuwa na punong-puno siya. Talaga namang napuno siya dahil sa pagsisipag at pagkatsaga ko na mag-Shopee Live. And ang pinakamasayang part nga dito na puno to, na discounted lahat ng mga nabili ko halos. Yun talaga yung naging achievement ko eh. Yun talaga ang panalo sa pantry na to ngayon. Napuno siya pero hindi ako ganun nagastusan sobra. Yung laman ng pantry namin, talagang halos ito rin yung mga lagi namin binibili and ito rin yung mga kailangan talaga namin. Hindi naman ako nag-check out ng mga hindi namin ginagamit or mga hindi namin kailangan. Ayoko rin kasing bumili ng kung ano-ano guys dahil kailangan maging wise tayo sa paggastos. Nitong malakihang grocery na to at saka pagsastock ng pantry, nangyari lang to ulit ngayon dahil ang laki lang ng discount na makukuha ko sa Shopee. And sayang naman kung hindi ko gagamitin yung voucher. Laking tipid to para sa ating mga mommies and at the same time napaka-convenient pa. Hindi ko na kailangan pumunta sa groceries para bumili ng mga kailangan ko. I-deliver nila right at my doorstep. Yun nga lang, akit baba ako sa hagdan. Pero hindi ako nagko-complain kay Kuya Rider. Kahit na sa kalagitnaan ng pagsi-CR ko, ay magdo-doorbell siya or tatawag siya.
Gusto ko na lang iwang bukas tong pinto, guys, para lagi ko nakikita yung laman ng pantry. At saka kung puwede lang, gusto kong sabihan yung mga anak ko na wag muna nilang galawin. Gusto ko munang makita 'to ng matagal, pero imposible 'yun. Dahil pagkatapos ng vlog nito at kaya kailangan kong gawin agad 'tong vlog na 'to, dahil binabawasan na nila ulit yung laman nito. Mas magandang makita niyo siya ng punong-puno bago pa siya mabawasan. Kaya naman, kailangan matapos ko kaagad yung pagba-vlog nitong ating pantry tour. And ayan na guys yung ating pantry. Sana may nakuha kayong idea kung paano din kayo mag-organize sa mga pantry ninyo and mga tipid hacks and mga tipid tips kung paano kayo mag-grocery. Kasi yun nga lang ang sad part, wala na yung Shopee na 70% off discount sa mga groceries tapos na. And hopefully lang, ibalik nila yun. Dahil ang laking tulong sa atin no ng mga nagtitipid. Nakalimutan ko nga palang sabihin na itong mga rattan baskets ko, itong rattan na display rack, from Tanishas po yan kasi alam ko tatanungin niyo ako. And ito namang mga bins, storage bins na nabubukas sa harapan, nabili ko yan sa plastikan ng Malabon. Wala po silang online guys. Talagang kailangan yung pumunta sa store nila pag gusto nyong bumili nito. So that's it for today guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless. Bye!